Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat. And kumusta po kayo? Leo, no? Thank you for being here. Ang gagawin po natin sa inyo, magbibigay po ako ng reading kung saan titingnan po natin ang pinaka-hindrance o sabihin po natin na problema na tatahakan po ninyo this year. Hindi yun talaga na doom and gloom tayo, kundi titingnan po natin kung ano yung possibility po na mangyari po sa atin. Hanapan po natin ng solusyon. Bakit po ganun po ang nangyari? And tingnan natin sa pangalawang tarot deck, which is Lenormand card, para po ma-close po natin, matingnan natin kung ano po talaga yon. And then after that, bigay po ako ng advice po, no, sa isa pang oracle card. Ngayon, Leo. So, actually, Leo, isa ho kayo sa tinatawag po nating fire element this year, which is 2026, year of the horse, and then fire element. Ngayon, kaya lang po, ang ano lang po kasi ng Leo is masyado po ba kayong mainit, masyadong aggressive, no? So, kung isasabay po natin ang elemento ngayong taon na to, pwede po na ma-burn out po kayo, no? So, dahan-dahan lang po kayo, kumbaga sa akin, i-consider po ninyo yung tinatawag po natin na ability po ng or element po ng horse, which is earth, na kung saan, kumbaga sa akin, dapat po planted din po yung mga paa nyo. So, planted din po yung, kung halimbawa ngaya, may mga plano po kayo, dapat po, wag kayong padalos-dalos. Dapat ho is like, kumbaga sa akin, nakaplano po lahat. And ito yung advice ko sa lahat po ng Leo ngayong taon na to, no? And alam ko nahirapan kayo last year, pero etong from November, December, mag-uumpisa na po, magbabago po yun. Parating na po kasi etong tinatawag po natin na year na kung saan papasok na po itong kabayo, no? And alam niyo yung kabayo, no, mabilisan po yan, swift movement po. So, mas marami po sa atin ngayong taon na ito na very active, o sabihin po natin na marami silang gagawin. Magiging busy po bawat isa po sa atin. Kasi po ang kabayo at saka ang fire is like match, no? So, sabayan po natin yan. So, kung halimbawa isa kang Leo, so mas maganda siguro kung kahit paano po, as I said, no, i-plant mo yung you have to plant your feet on the ground. And then after that, sabayan mo po siya ng plano. Then, dahan-dahan lang po. So, kasi talaga pong, kumbaga sa akin, very swift po ang mangyari po sa inyo ngayong taon na to. Ayun ang pwede kong masasabi sa inyo, lahat po ng Leo, no, kung sakali po nandito ka po sa akin, no. Okay, tignan natin kung ano po yung hindrance nyo. Ito yung pag-uusapan po natin. Yes. Okay, wands. Okay? Now, ito yung hindrance ninyo, 10 of Wands. Anong ibig pong sabihin nito? Ang 10 of Wands kasi, Leo, is just like overwork. Yung bagang yung ugali po natin mga Filipino na kung saan lahat akuin, yung trabaho sa bahay, no? Kasi ang 10 of Wands kasi papunta siya sa bahay, galing siya sa trabaho, bitbit pa yung kung anong dala niya, pagod na pagod pa pagdating sa bahay, siya pang magluluto, siya pang magtatrabaho, maglilinis, no? Kung halimbawa po isa ka pong babae, kung ito ay ginagawa mo, bakit? Now, kung ikaw naman po is lalaki, bakit? Kaya nga po nag-asawa ka, kasi meron kang katuwang. Kaya nga po nagkaroon ka ng anak, kasi po meron pong kahit papano po matuturuan po natin kung ano po ang gagawin nila. Huwag mong akuin ang lahat ng bagay o trabaho na hindi naman nakaatang sa'yo. Alright? Ito yung hindrance ninyo ngayon. So, dapat po talagang, kumbaga sa akin, let it go. No, let it go yung mga responsibility na dapat hindi mo naman sa'yo. And then, sabihin, ma'am, kailangan kasi, ma'am, kasi pamilya eh. No. Hindi po. You don't have. Kasi mababurn out ka po. Ito, tingnan natin ngayon, Leo. So, tingnan natin kung bakit, no. Ito yung hindrance sa'yo. Yung sobrang you cannot say no. And sobrang responsibility na hindi mo naman dapat pasanin. Okay? So, tingnan natin. Leo, July 23. Okay. Kanina pa ako. Lagi pong baliktad sa card. Hindi ako masyadong nagre-read ng baliktad ng card. Okay, 6 of Wands. Okay, 6 of Wands. And 5. Okay, your conscious mind is your family. The Devil. And 2.
Now, tingnan natin dito, supporting documents. Supporting documents, no? Supporting cards po, no? Kung ano po yung nandito, tingnan natin kung ano po ang posible po na baga sa akin, dagdag kaalaman. Yeah, pwede din po sabihin natin supporting documents, 'di ba? Pag wala yung ano mo, pag wala yung baptism, yung wala yung birth certificate mo, 'di ba? Baptismal, no. That is what they call that supporting documents. So dagdag kaalaman po ng mga dokumento mo. The same thing here, no. So sabihin po natin, all right, no, na ang pinaka-hindrance mo is 10 of cups, 10 of wands. Lumabas po dito yung pinaka mind mo, conscious mind mo is your family, which is true. This is also sign of family, no, na dapat maging masaya, dapat maging ano, and then pangalawa po is like the devil. So the devil is something like, I said, sinabi ko nga po, pag nasobrahan ho kayo guys ng pag-aako, nandyan na po yung subconsciously magagamit ho kayo, no? Or magagalit ho kayo. Now, I tell you a story. Ito totoo to, ha. Hindi ito biro. Sabi ko nga sa inyo, matagal na ako nang gagamot. Ang pinaka problema kasi sa tao kasi, yung tinatawag ko nga sa inyo na sobrang pag-aako po ng responsibility, na kapag ang pamilya po natin is talaga pong nagpapasaway, no. So ang nangyari po noon, hindi niya alam, so siya din pumatay sa pamilya niya. Tragic, no, pero totoo po yan. Ngayon sabihin ko sa inyo, pag ikaw po kasi this is once, kaya nga po gusto mong umalis ka nga po, galit ka. Itong sinasabihan ko nga sa iyo this year po, parang sa iyo, Leo, as I said, burn out. Mababurn out po kayo. Pero ang sa akin lang, i-unload mo ang ibang responsibility mo. Kung sabihin po natin binubuhay mo ang nanay mo, tatay mo, yes, if you want, yes, pero hindi mo sila kailangan buhayin. And then, tayo na mga magulang, wag ho kayong magagalit, ha. Tayo naman ho na mga magulang, dapat po, ang pagtanda po natin, dapat po, pinagpaplanuhan ninyo na habang bata pa kayo. Now, kung nangyari man po yan, kasi may nakita ako, marami ho akong nakikita sa ibang bansa na nagtatrabaho pa rin, na parang kumbaga sa akin, senior citizen na, nagtatrabaho pa rin. Bakit? May pamilya na binubuhay, no, that is not right. Tayong mga Filipino lang po ang tanga, no, na magbigay. Opo, mahal natin magulang natin, mahal natin yung mga anak natin, pero bilang magulang po na pinapalaki mo yung mga anak mo, paglaki na po kanila, nakapagtrabaho na sila, hindi nila obligasyon na actually buhayin ka. Masakit po yan, I know. Pero, mabuti na yung magiging prangka ako kung tutulungan ka nila. I also say this, no, tayong mga magulang, actually, kung pinalaki mo rin kasi ng maayos ang mga mag-anak mo, na yung alam mo yung manumboy, yung hindi yung tinutumboy ninyo, yung bagang kumaga sa akin, parang binibilang niyo bawat bigay, bawat pagkain. Paglaki, no, pagtanda niyo, bibilangin din yan sa inyo. I trust you. Kasi sa akin, kung ano yung pinapakain mo sa mga anak mo ngayon, yun din ang kaanihin mo pagdating ng panahon. So just in case po na talaga pong masakit magsalita yung mga anak nyo, nasasaktan ho kayo, you have to accept that, kasi siguro baka yan po pinapakain nyo. Okay? So sa akin, now, pagdating dito, Leo, sa responsibilidad natin, ikaw po na anak, nasa sa iyo yun kung magbigay ka po o hindi, no? Actually, as I said, you also have, kasi kahit man po sabihin po natin na mali ang pagpapalaki sa iyo ng magulang mo, nasa sa iyo, binigyan ka rin po ng buhay. No matter what, magulang mo sila. So, sa akin din, mag-share ka po. Pero kahit papano, kahit sabihin ko nga sa iyo, it is not your responsibility. Pwede kang magbigay pero hindi lahat. Kasi sooner magkakaroon ho kayo ng pamilya, no? Dito na po tayo kasi nagkakaroon ng problema eh. Now, ngayon, pag-uusapan ho natin dito ngayon, so nagkakaroon na subconsciously galit ka na ho. Galit ka. Deep inside nagagalit ka na po sa sitwasyon. Kaya wag mong anuhin na
iiwanan ka po ng gabay mo kapag sobra na ho ang galit mo pero hindi mo naman ini-express, hindi mo sinasabi, tinatago mo lang po. Ikaw po yung machuchok nun. Okay? Now, ngayon, you need to rest, rest. Kumbaga sa akin, kasi dito kasi 5, 6, may plano ho kayo na aalis, lalabas ho ng ibang bansa, no? Ito kasi is movement, which is true. Mangyayari po ito kung gusto ninyo ngayong taon na to. Pero ang gusto kong gawin ninyo, huwag kayong umalis po na galit. Huwag ho kayong umalis na mainit ang ulo, aalis kayo kasi galit. Then usually, galit ka sa pamilya nyo. Huwag po. No, reconcile kasi sa akin mali na din po yung sabihin po natin na aalis ka tapos ang akala mo mapupunta ka doon, lalayas ka kasi alisan ano ka na po sa responsibility mo kasi deep inside galit ka na po, no. So sa akin reconcile po, no. Kasi harapin mo yung sarili mo na kumbaga sa akin, kumbaga sit down Leo, sit down, muni-muni, think of what you want, kung ano ang gusto mo ngayon, na magiging masaya ka. First of all, magiging masaya ka sa mga ginagawa mo. Maging masaya ka nga kung magtatrabaho ka, maging masaya ka for you, no? I mean, buy something for you. Wag lahat ibigay mo sa pamilya mo kasi kung mangyayari, mababurn out ka talaga. And then, what will happen? Nandiyan na po yung galit ka nang hindi mo alam. Kaya magkakaroon ka na ng problema nun. Lahat na pumalas na pupunta sa'yo. Tapos sasabihin mo nga, si ganito kasi, kinukulam ako ni ganito, ni ganyan. Actually, no. You're just attracting the same the same energy po. No, it doesn't mean na kinukulam ka. Ano lang po talaga siya. Yung bagang hindi mo ma-face ba? Hindi mo ma-face po yung galit ka pero hindi mo masabi-sabi kasi alam mo bakit, kasi nga pinalaki ka na dapat ngaya arugain mo magulang, dapat mo is ganito ngaya. No, maliw yun. Pero sa kanila natin pag-usapan yan, 'di ba? Okay, now ang sabihin ko sa iyo po guys, no, Leo, eto ho, 'di ba sinasabi ko sa inyo magagalit ho kayo, aalis ho kayo, and then magpo-produce kayo, then magiging successful kayo. Now, pag aalis kayo o lalabas po kayo ng bansa, magiging maswerte kayo. Pag alisin ho niyo galit nyo. Ang magulang natin, pamilya natin, mahal natin, pero hindi natin sila responsibility. Guys, nag-gets ba ninyo yung ibig kong sabihin? No? Ikaw naman ho, magulang, responsibilidad mong palakihin ang mga anak mo, paaralin mo sila, responsibilidad mo yun. Pero hindi responsibilidad ng anak na gantihan ka. Nasa sa kanya yun. Kaya nga sabi ko sa iyo, kung anong pinakain mo sa kanila, lumalaki sila, pinapakain mo sa kanila. Kung ano po yung lumalabas sa bibig mo, pagdating ng panahon po, aanihin mo po yun. So, if you kumbaga sa akin, pag pinalaki mo yung mga anak mo sa pagmamahal mo, sa bukod lang yun sa binibigay mo sa kanila, kung ano man ang kailangan nila, nandyan na po yung payo, nandyan na po yung pagmamahal mo, nandyan na po yung love mo sila, no, I love you, I love you anak, tapos mahal ka, ingat po, no, tapos pagdating po, kikis mo sila, kumusta po, kausapin mo sila, in times po, magbabayad sila in kindness. It's the same way, trust me. Sa dami-dami na po ng taong nakasalamuha ko at kinakard ko, alam ko po yung nangyari. Ngayon sa inyo, Leo, no? Kasi alam mo ba, kasi dito kasi mag-aaway-away ho kayong pamilya, magkagulo-gulo ho kayo dahil nga sinasabi ko sa inyo, parang sobrang bigat na yung responsibility na kinakaya mo about sa finances. Then, magkakaroon po kayo ng problema. Magkakaroon ho kayo ng problema ngaya sa utang, o sabihin po natin pag-aawayin nyo kasi nga ang iba naman is like hindi nagsasabi ng totoo, yung bagang andyan na yung nag-cheat sa'yo, andyan na yung hindi nagsasabi sa'yo ng kung anong tama, andyan na yan. Okay? Now, eto yung problema ang i-face po ng Leo po ngayong this year. Ngayon, okay, kasi ang hindrance mo is 10 of Wands, so responsibility, alisin mo yan. Okay, alisin mo yan. And then after that, if you want to go overseas, go. And then after that, sabi mo, para ka ako, lahat din po, makikita din po ako dito guys, na magkakaroon din kayo ng love. Ito guys, ito. Okay, kasi ang Sagittarius, etong taon na to, ito po yung energy niya.
Knight of Wands. And ang Knight of Wands is swift, mabilisan, and then actually very active. So kumbaga sa akin, magkakaroon ho kayo ng pag-ibig, biglaan po, no? Tapos biglaan din pong mag-aabot. Pero isipin po natin, kasi nga sabi ko nga sa inyo, pag biglaan na pag-ibig, biglaan din po mawawala yan. No, kasi dito nga lumalabas dito pamilya mo. Kumbaga sa akin, eto din, may nakikita din ako na ang pamilya mo din gusto ngayon mag-asawa ka na agad-agad, kaso lang iniisip mo wala ka pang pera. Ay naku, bakit Leo po ang lahat ng life mo yata is like sa pamilya, nakaatas, pati pag-aasawa mo sila pa ang mag-decide para sa'yo. Tapos ngayon ang susunod nito is like mag-away. Sabi ko nga sa iyo, magkakagulo kayo dahil po sa pera. Pero kasi meron kasing member po sa family niyo na hindi po magsasabi ng totoo. And then parang kumaga sa akin, by the end of that one, lahat po na ito guys, makikita ko sa inyo is very positive. Makikita ninyo ito, no? This is actually lovers. You have to decide kung anong gusto mong gawin. And then, ang sumunod po dito is like, yes, this is your mom or this is you. Kumaga sa akin, if you are the sole provider po ng family, it's okay. Magkakaroon po siya ng katiwasayan. And ang susunod po is like, Three of Cups celebration. Now, i-close ko siya guys. Bakit ko nasabi na maging okay po? Okay? Sabi ko baga sa inyo is like, alisin mo yung alisin mo yung burden mo na ikaw yung naghahanap buhay, lahat para sa pamilya. Alisin mo yun. Alisin mo yung sa isip mo. Alisin mo sa isip mo. Tanggalin mo sa isip mo na ikaw nagpo-provide sa pamilya mo. Para maging magaan ang pakiramdam mo. And then if you are, nagsasabihin natin na if you are the sole provider na parang hindi kasi physically you are the sole provider. Pero ang totoo kasi guys, actually, hindi ikaw yun, kundi ang universe is provider. Siya po ang mag-provide sa iyo ng lahat ng kailangan mo sa pamilya mo. As long na alisin mo yung burden sa isip mo na ang mga pamilya mo is pabigat, wala silang ginagawa, hindi ka nila tinutulungan, alisin mo sa isip mo yun. And then magkakaroon ka po ng ways po talaga, magkakaroon ka ng pera in a ways po na hindi mo talaga kung saan manggaling. And then you can provide ng magaan sa magaan sa pamilya mo. Now kanina pa ako about dito sa pamilya po natin kasi ito kasi ang mostly po na misconception po sa atin, no. Pag alisin, wag kasi kayong mag-isip, Leo, na kayo lang po ang nagbibigay nag-provide. Ang isipin mo kasi actually you are also blessed with so much blessing, so much money na kung saan okay ang trabaho mo, work mo, walang problema yan, kahit pa kailangan mo ng malaking halaga, pera, mapapasa iyo. Basta isipin mo lang po na ang tumutulong sa iyo is the whole universe. That's it. No, yung isipin mo lang po na ikaw po is like tinutulungan ka po, like this one, no. Actually wala naman siyang ginagawa nag-iisip lang siya, nagko-concentrate lang po siya. Ito kasi ang symbol nito guys, alam niyo itong symbol po niya na parang ditong corona po siya, may corona po siya, and nag-contemplate po siya sa daladala niya, which is pera. Ganito lang po, kailangan lang po ninyo ng meditation. Kailangan lang po ninyo mag-isip po na kung sa pera hindi ka mamomroblema kasi sa inner energy niya, makikita niyo itong energy niya. Guys, no, itong energy niya which is all gold, no. Ito po yung kinalalabasan po ng iniisip niya, which is also sitting on the throne. Alam niya kung ano siya, din inisip niya. And then actually ito yung pinaka good energy. Actually this is a Queen of Pentacles na kung saan iniisip niya o nag-meditate po siya about sa pera. Hindi po niya iniisip yung bigat, hindi po niya iniisip yung katulad neto. Ito yung opposite side po ng okay? Okay, ito kasi yung hindrance niya, 'di ba? Mabigat na sa pakiramdam, kahit tignan mo lang po. Pero ito actually ang ganda po, no. Ang ganda po ng energy nito. So ito po yung sagot dito. Huwag mong isipin na lahat ng responsibilidad sa iyo. Huwag mong isipin na ikaw lang po ang naghahanap buhay, which sabi ko nga sa inyo na kung when I say na hindi mo responsibilidad lahat yun,
Ang ibig kong sabihin is just like, wag mong isipin na nag-iisa ka dito sa mundo na naghahanap buhay, no? Kasi masama yun, masakit yun sa abaga, no? Parang ang bigat-bigat ang pakiramdam mo. Pero kung iisipin mo na you are blessed also, then ang katuwang mo is buong mundo, lahat niya tinutulungan ka, then magiging magaan po ang pera sa'yo. Ito ang gusto kong sabihin sa'yo. Ito ang gusto kong iparating po sa inyo. Okay, so, ayan, tingnan natin dito sa Lenormand, we are 20 minutes, no? Masyadong talkative yung ano nyo, guys, no? Sorry po kung, ano po ako, madada ba, Leo? Sorry ha, madada po ako. Tingnan natin. Okay, wow. Okay, eto, parehas lang, pero, ano natin, ayusin natin po ang pag-shuffle. Okay, 5 card po, no? Clover, movement. Oh, may nakita po akong movement, guys, no? Although sometimes po magkakaroon po kayo ng problema sa health niyo, pero hindi siya ganun ka, hindi siya ganun kalala, no? Hindi siya ganun ka, You have to decide, guys, kung anong kailangan niyo for the house. Kasi, movement po, parehas lang po, guys, no? Yung sinabi ko sa iyo kanina, actually, this is also horse movement. Is coming. Pag ganito na kasi ang lumalabas po sa card, parang coming po siya kaagad. Magkakaroon kayo ng bagong bahay. Bagong bahay. Movement po. Makikita ko dito movement. And then pag-uusapan mo, magdi-decide ho kasi kayo. Kasi may mga kausap ka. Yung bagang meron, siguro kung halimbawa, kung sabihin natin na ang career mo is parang kailangan mo magsalita ba, no? Mag-decide ka kasi ang crossroad dito is like hindi ka pa masyadong fluent sa ginagawa mo, pero sa akin may pera ho, no? And then ang pinakasentro ng card mo, guys, is stability, bahay, makakuha ka ng bagong bahay, makakuha din po ikaw ng bagong trabaho, although mahihirapan ka sa health mo, so ingatan mo yung health mo, inom ka po ng maraming tubig, ingatan mo lalo na yung kidney mo. Okay, ito yung nakikita ko sa inyo dito sa Lenormand. Now, dito naman, isang card na lang po, no? Isang card na lang. Kasi, sobra na tayo sa minutes. I limit myself for only 20 minutes, okay? Okay, so, now, a gift from life. Wow! Ang ganda po. Okay, a gift from life. Now, basahin ko, ha? Life offers me abundant proof of the universe love every day. Okay, angels are sent to guide me, bringing divine messages to help me navigate my journey. Whether through words spoken or written, I will listen closely, knowing each message is a secret gift meant to strengthen my path in love and spirituality. Okay, so kung nanonood ka ngayon hanggang ngayon, so ito na yung mensahe na binibigay ko sa iyo. I hope you get that. I hope na naintindihan mo. I hope nag-sink in sa iyo, Leo, na ang buhay po natin is, as I said, bitawan mo ang lahat ng, let's say, pabigat sa isip mo na ganito, ganyan, and then after that, more on meditation po kayo. Kasi dito kasi nakafocus po kayo sa pera, so ito po yung pinaka-ano po nyo this year, pera. Okay, thank you, guys, and magandang araw po sa inyo lahat, sa lahat po ng Leo. See you again next time.